before ang corruption, parang, alam mo, hindi siya institutionalized masyado, hindi siya legalized. Ngayon, ang corruption sa Pilipinas is institutional na, legal na siya. Oo, na para bang, ano nang nangyari sa bagong Pilipinas? Oh, ang tawag na nila dyan, SOP. Kung ano yung dapat standard, na hindi SOP na paglalagay o pangungurakot, ngayon SOP na. At yung SOP nga nila sa mga budget ng DPWH, tumataginting na kalahati na. No? Talagang wala nang kahihiyan ang paglamon sa kaban ng bayan ng mga politiko. At yan nga ang problema. Kung ang korupsyon ay nagsisimula mismo sa hanay ng Malacanang, sa hanay ng Kongreso, bakit naman yung mga maliliit na tao sa BIR at Customs ay hindi rin makikinabang? Alam naman nila doon lang paggawa pa lang ng budget, dinakaw na halos lahat ng kaban ng bayan ng ating mga politiko. No? Yung nangyari talaga dito sa 2025 budget, this is institutionalized, legitimated corruption. Yes. Walang ibang way na madi-describe mo yan. Hindi lang siya pinaka-corrupt na budget, ito yung institutionalized corruption. So kapag nakikita mo na ang mga kongresista mismo, ang mga mambabatas mismo, ang presidente mismo, ang nagdodoble ng kanilang mga budget, at samantalang matakin mo sa flood control lang 5,500, pero pag nagkaroon ng bagyo, nagiging lawa ang buong Metro Manila. Di ba obvious naman yan? Linalamon lang nila talaga, mga baboy talaga sila lahat at linalamon nila yung pera para sa flood control. Bakit kung ikaw ngayon ay taga-BIR at ikaw ngayon ay taga-Customs, bakit ka makukonsensya? Alam mo naman yung mga tao mas mataas sa'yo, lahat sila kurakot, di ba? So ayan, yun yung sinasabi mo, Prof. Ana, na naging institutionalized na SOP na siya. That is the rule rather than the exception. No? Nakakalungkot, no? May share ko lang, nung nag-travel ako 2023, napunta ako ng Thailand with my friends. May nakasabay kami, actually hindi namin nakasabay, friends of our friends, na British, na kung saan, nasa dinner kami, syempre napag-usapan namin ang mga iba't ibang klaseng usapin sa iba't ibang mga bansa. Isa dun sa talagang masakit sa akin during that dinner, no, sinabi ng Briton na ito na nag-invest sila sa Pilipinas dahil kinukumbinsi siya ng kanyang kasambahay. Kasi yung kasambahay nila na Pilipino, nagtrabaho dito sa Briton na to for so many years. So, nung Duterte time, kinukwento niya na nag-invest sila sa Pilipinas. Naging okay naman daw. To come 2023, ito talagang naikwento ito ng Briton. Come 2023, pinull out nila yung business nila sa Pilipinas at lumipat sila sa Thailand. Sa anong mga kadahilanan? Dahil sinasabi ng mga foreign investors na ito na ang korupsyon sa sa City Hall, yung pagkuha pala ng mga papers, pag-renew and everything, grabe daw talaga yung red tape sa Pilipinas. And nakwento ko na to actually sa vlog At yung discrimination mismo sa kapwa Pilipino. So naikwento nila sa akin na nakabili sila ng kondo sa isang place, nakalimutan ko na yung pangalan, somewhere there in Makati, na ang discrimination sa mga kasambahay na Pilipino, separate yung daanan nila or elevators, mga ganyan. So sabi ng, nakaka-antig. Ang sabi nitong Briton na ito na naka-dinner namin, alam nyo, sabi niya nakakalungkot sa inyong mga Pilipino dahil mismo kayo na Pilipino ay dinidiscriminate ng inyong yung mga gobyerno, yung mga tiwali dyan sa gobyerno. So sabi niya, aside from that, yun na yung corruption massive talaga. So they decided to pull out nga yung kanilang business sa Thailand. Kaya yun sinasabi mo na institutionalized corruption talaga ang nangyayari sa Pilipinas. So imagine nyo, paano ngayon tayo magkakaroon ng mga foreign investors kung ganyan yung experience ng mga nag-invest na sa Pilipinas. Kaya damay talaga. Talagang damay talaga yung mga nasa tourism industry at lahat tayo kasi ang pangit ng imahe. So, I hope, mga kababayan, talagang umaasa ako na magkaroon tayo ng leader na talagang totoong may pagmamahal, totoong talagang kastiguhin. Kaya nga ako, I'm supporting Attorney Vic Rodriguez sa gusto niyang panukala na ibalik ang bitay. So, I hope talagang jitayin ang mga plunderer. Speaker Maharlika, mayroon akong similar na experience sa iyo. Ito naman sa kaibigan ko na mamumuhunan sana diyan na hindi siya yung ang direct na may-ari ng malaking kumpanya na Chinese naman. Tapos itong malaking kumpanya na Chinese naman na sabi sa akin ng friend ko na siya ang nakikipag-usap dapat doon sa gobyerno natin, mga tao sa gobyerno natin or yung pwedeng kausapin na mag-start sila ng business. Wala pa sila, nasa level pa lang sila ng tinatawag mong market study or yung feasibility study. So nag-uusap na, magtatayo kami dyan ng industriya, hindi ko na pabanggitin para mahirap na Pero yung experience ganito, magtatayo pa lang, feasibility study, market study pa lang, pero alam mo ba, hinihingan na ng ganong mga siguro $20 million or roughly around that part. Wow. Na para bang, sabi sa akin ng kaibigan ko, paano naman mag-i-invest ang isang
seryosong investor sa Pilipinas or company na hindi ka pa nagsisimula na gumastos para doon sa pag-aayos ng mga papeles, ang dami-dami, maghihingi ka ng permit, tapos titignan mo pa kung ilang tao ang kailangan mo para initial stage pa lang, hinihingan ka na para bang, hindi ko alam anong tawag dyan, hindi naman yan red tape per se lang, per se, no? Kasi mataas ang corruption. Ano yung tawag dyan? Paunang... corruption. Bribe. Padulas. Padulas ba yan? Bribe, extortion, name it. Oo, parang ganon. So, ang nangyari daw, sabi sa akin ng kaibigan ko, na kung saan siya parang yung parang nagbo-broker ba ng business, sabi niya sa akin, sabi daw sa kanya ng kumpanya na wag na lang, kung ganyan lang na hindi pa kami nagsisimula, marami pa kaming gagastusin, permit pa lang ang pag-uusapan, ang dami-daming mga paperworks pa, pero hihingan na kami ng ganyang kalaki, sa ibang bansa na lang kami, lilipat na lang kami sa iba, na pwede naman kami ring mag-invest kasi nandun din naman sa bansa na yon ang mga, kung yung market naman, sabi nila, kaya din naman at ng bansa na, which is our neighbor lang. So parang sabi ko, sayang naman yung ganong opportunity, di ba? Pero corruption yon, I think, no? Yes. Yan ang isang Chinong kumpanya na gusto pa rin sana mamhunan. Pero karamihan talaga ng mga Chino ayaw nila mamhunan kasi nga ang turing natin ngayon sa China ay kalaban silang lahat, no? Pati yung mga estudyante sa Cagayan, sinasabi natin espiya, di lalo na yung mga mamumuhunan, sasabihin nila mga pogo lahat yan. No? Lahat ata nang nakikita natin Chino ngayon dito, pogo na lang ang kanilang hanap buhay, no? Samantalang doon sa iba't ibang lugar ng Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Vietnam, at Malaysia, Vietnam, pupunta sa isang lugar na hindi sila wini-welcome, no? Again, dahil lamang sa kagustuhan ng isang presidente na mabawi ang kanilang tagong nakaw na yaman sa Estados Unidos, no? Mukhang hindi talaga makatarungan.